Paano kumain ng kanin nang hindi tumataas ang asukal sa dugo? Mga kapamilya, alam nyo ba, ang kanin paborito nating lahat, pwedeng magpataas ng asukal sa dugo ng mabilis, pero hindi ibig sabihin na kailangan natin itong iwasan. Ang sikreto ay hindi zero rice, kundi smart rice eating. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga simple pero powerful techniques kung paano kumain ng kanin nang hindi biglang tumataas ang blood sugar. Hindi ito komplikado, lalong hindi rin ito mahal, at siguradong kaya nyo gawin araw-araw. Kaya kung ikaw o ang kapamilya mo ay may pre-diabetes, diabetes, high blood, or gusto lang maging mas healthy, manatili hanggang dulo dahil ibabahagi ko ang Smart Rice Formula. 5 hakbang na magbabago sa paraan ng pagkain ninyo ng kanin. Bakit mabilis magpataas ng asukal? Ang kanin. Alam nyo ba, ang puting kanin ay parang instant fuel ng katawan. Isa siyang refined carbohydrate. Ibig sabihin, tinanggal na ang halos lahat ng natural na sangkap na nakakatulong sana pabagalin ang pagpasok ng asukal. Kunti lang ang fiber, kaya walang harang o preno bago maging glucose. At dahil dito, mabilis siyang gawing glucose ng katawan. Kaya pagkatapos ng isang mangkok ng kanin, biglang taas ng asukal sa dugo. Parang roller coaster, akyat agad, tapos maya-maya bagsak, kaya madalas nagugutom ulit. Pero teka, hindi ibig sabihin na bawal na ang kanin. Ang sikreto, pabagalain natin ang pag-akyat ng asukal. Paano samahan ng gulay at protina? Kapag may ulam na may fiber at protina, parang may traffic enforcer na kumokontrol sa bilis ng glucose. Iwasan ang sobrang dami. Isang tasang kanin ay sapat na para sa karamihan. Tandaan, hindi kailangang bundok ang bawat subo. Mas piliin ang brown rice o mixed grains kung kaya. Mas mabagal ang epekto dahil may fiber at nutrients pa. Isipin nyo na lang, ang kanin parang kotse na mabilis tumakbo. Kung walang preno, diretso agad sa taas ng asukal. Pero kung may kasamang gulay, protina at tamang dami, may seatbelt at traffic lights na nagpoprotekta sa katawan. Kaya oo, pwede pa rin tayong kumain ng kanin basta marunong tayong mag-control at mag-partner ng tama. Mga ka-GK, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan kung bago ka lang sa channel ko. Marami pa tayong magagandang topics na pag-uusapan sa mga darating na araw. Ngayon, simulan natin sa pinaka-basic pero pinaka-crucial. Gaano karaming kanin ba talaga ang dapat sa plato? Technique number 1, tamang dami ng kanin. Mga kapamilya, tandaan natin, ang problema ay hindi ang kanin, ang problema ay sobrang dami ng kanin. Kung tutuusin, ang kanin ay staple sa hapag ng Pilipino. Pero kapag sobra, para kang nagbuhos ng gasolina sa maliit na apoy, biglang lalaki ang apoy ng asukal sa dugo. Kaya ang ideal portion ay simple lang. Kalahating cup hanggang 1 cup lang bawat kain. Isipin nyo, kalahating tasa ng kanin ay parang starter pack ng energy. Sapat para makagalaw, pero hindi sobra para magdulot ng spike. Ngayon, paano natin mas madaling matandaan? Gamitin natin ang plate method. Kalahating gulay, damihan ng gulay, kasi sila ang fiber shield na pumipigil sa mabilis na pag-akyat ng asukal. Kaapat na protina, gaya ng isda, manok, tokwa, sila ang muscle builders na tumutulong pabagalin ang digestion. Kalahating kanin, eto na ang ating energy source pero kontrolado ang dami. Kung titignan mo ang plato, parang may balanse. Gulay para sa preno, protina para sa suporta, kanin para sa energy. At dito papasok ang golden rule, hindi bawal ang kanin, sobra ang bawal. Kapag nasanay ang mata at yan sa tamang portion, mapapansin mo, mas steady ang energy, hindi ka agad nagugutom ulit. Mas kontrolado ang timbang, mas protektado ang blood sugar. Isipin nyo na lang, ang kanin ay parang kaibigan. Kung tama ang dami, siya ay mabuting kasama. Pero kung sobra, siya ay nagiging pasaway. Kaya sa bawat subo, tanungin ang sarili, plato ba ito na may balanse o bundok ng kanin na walang preno? Kapag balanse ang plato, mas panatag ang katawan. At tandaan, hindi kailangang alisin ang kanin sa buhay natin. Ang kailangan ay disiplina at tamang dami.
Kapamilya, ikaw ba ay malakas sa kanin? I-type ang isa kung oo at 0 kung katamtaman lang. Ilagay mo na rin ang lugar mo. Tuloy tayo. Pero kahit tama ang dami, kung kanin lang ang nasa plato, mabilis pa rin ang spike. Kaya ang susunod na technique, huwag kanin lang ang kainin. Technique number 2, huwag kanin lang ang kainin. Mga kapamilya, ito ang pagkakamali ng iba sa atin. Kanin lang, walang ulam. Kapag kanin lang ang nasa plato, walang preno ang katawan. Mabilis ang sugar spike. Parang expressway na walang toll gate. Diretso agad ang glucose sa dugo. Pero kapag may kasabay na gulay at protina, ibang usapan na. Gulay, sila ang fiber shield. Pinapabagal nila ang pagpasok ng asukal, parang humaharang sa mabilis na daloy. Itlog, isda, manok, sila naman ang muscle builders na tumutulong pabagalin ang digestion. Kapag kumpleto ang plato, mas mabagal ang pagtaas ng asukal, mas steady ang energy, mas panatag ang katawan. Examples, kanin plus pinakbet plus isda, perfect combo. May gulay na preno, may protina na suporta. Kung kanin lang at toyo, mabilis ang spike tapos gutom ulit maya-maya. Isipin nyo na lang, ang kanin ay parang kotse. Ang gulay at protina ay parang seatbelt at traffic lights. Kung kotse lang, mabilis pero delikado. Kung may seatbelt at traffic lights, ligtas at kontrolado ang biyahe. Kaya sa hapag, huwag nating gawing solo performer ang kanin. Dapat may bandmates na gulay at protina para maganda ang tugtog ng katawan. At tandaan, hindi kailangang mahal ang ulam. Pritong itlog na may kangkong sapat na. Isda na may ginisang gulay, panalo na. Ang mahalaga, huwag kanin lang. Dahil kapag kumpleto ang plato, mas masaya ang katawan, mas protektado ang asukal, at mas tatagal ang energy. Ngayon, hindi lang dami at kombinasyon ang mahalaga. Pati ang order ng pagkain ay may malaking epekto. Punta na tayo sa technique number 3, tamang order ng pagkain. Mga kapamilya, ito ang isa sa mga pinakasimple pero sobrang epektibong technique. Ayusin ang order ng pagkain. Ganito lang, gulay muna, protina pagkatapos, kanin sa huli. Bakit? Kapag gulay ang unang pumasok sa tiyan, para kang naglagay ng protective lining. Ang fiber sa gulay ay parang harang o preno. Pinapabagal ang pagpasok ng asukal sa dugo at tumutulong upang mapanatili ang tamang antas ng enerhiya. Pagkatapos, kapag may protina gaya ng isda, manok o itlog, tumutulong pa itong pabagalin ang digestion kaya nagiging mas matagal ang pakiramdam ng pagiging busog. At kapag huli ang kanin, hindi na siya makakapasok ng biglaan. May mga checkpoint na humaharang sa kanyang pagdaloy na nagsisiguro na ang lahat ay naabot ang wastong timing bago tuluyang madigest. Resulta, mas stable ang blood sugar. Hindi na roller coaster ang energy mo, mas steady, mas panatag. At oo, may mga medical studies na sumusuporta dito. Pero ipaliwanag natin ng simple. Isipin nyo ang tiyan na parang pila sa palengke. Kung kanin agad ang nasa unahan, mabilis siyang makapasok, kaya biglang taas ng asukal. Pero kung gulay muna, tapos protina, saka kanin mas maayos ang daloy. Hindi nagkakagulo, hindi biglaan ang pasok ng glucose, na nagbibigay ng mas stable na enerhiya sa katawan. Ang balanseng pagkain ay nakatutulong sa pagpapabuti ng ating metabolismo at pag-iwas sa mga spikes ng asukal sa dugo, na maaaring magdulot ng iba't ibang suliranin sa kalusugan. Practical example, sa hapag, subukan nyo munang kumain ng gulay. Kahit ilang subo lang ng kangkong, sitaw o repolyo. Sunod, tikim ng ulam na may protina, isang pirasong isda o manok. At saka lang sumubo ng kanin. Mapapansin nyo, hindi agad mabigat ang pakiramdam. Hindi rin mabilis ang gutom pagkatapos. Mas kontrolado ang blood sugar. Parang simpleng choreography lang sa plato. Gulay tapos protina, tapos kanin. Kapag tama ang sequence, mas maganda ang performance ng katawan. Kaya tandaan, hindi lang dami ng kanin ang mahalaga, kundi pati ang tamang order ng pagkain.
Ang tamang paghahakbang na ito ay hindi lamang nagdudulot ng mas maayos na digestion, kundi tumutulong din sa mas balanse at masustansyang pagkain. Simple pero game changer para sa kalusugan. Kung ayos na ang order, may isa pang simpleng hack na pwede nating gawin sa kusina. Ang pinalamig na kanin. Technique number 4, pinalamig na kanin. Mga kapamilya, baka narinig nyo na ang tip na ito, pinalamig na kanin. Kapag ang kanin ay niluto tapos pinalamig, nagkakaroon ito ng tinatawag na resistant starch. Ano ang ibig sabihin? Mas mabagal siyang tunawin ng katawan. Mas mabagal ang pag-convert sa glucose. Kaya kumpara sa bagong lutong mainit na kanin, medyo mas kontrolado ang pagtaas ng asukal. Pero tandaan, hindi ito magic. Hindi porke pinalamig na kanin ay pwede ng unlimited rice. Isipin nyo na lang, ang resistant starch ay parang dagdag na mini shield sa tiyan na nag-aalok ng kaunting proteksyon. Oo, nakakatulong ito sa pagbawas ng glycemic index ng kanin, ngunit maliit lang ang saklaw ng proteksyong naibibigay nito. Kung sobra pa rin ang dami ng kanin na kinakain, tataas pa rin ang level ng asukal sa dugo. Kaya't mahalaga na maging maingat at kontrolado sa bahagi ng kanin kahit na ito ay pinalamig na. Kaya kahit malamig na kanin, portion control pa rin ang susi. Kalahating cup hanggang 1 cup lang bawat kain. Practical example, kung may natirang kanin kagabi, pwede mo itong gawing sinangag kinabukasan. Mas mabagal ang epekto kaysa bagong lutong puting kanin. Pero kung 3 tasa ang kinain mo, wala ring silbi ang resistant starch. Parang seatbelt lang ito. Nakakatulong sa safety, pero hindi ibig sabihin pwede ka nang magpatakbo ng 200 kph. Kaya tandaan, pinalamig na kanin ay bonus lang, hindi solusyon. Ang tunay na susi ay disiplina sa dami ng kanin at tamang kombinasyon ng gulay at protina. Pero hindi lang sa plato nagtatapos ang laban. May magagawa tayo pagkatapos kumain para mas kontrolado ang blood sugar. Galaw. Technique number 5, galaw. Pagkatapos kumain, mga kapamilya, ito ang isa sa pinaka-practical na technique. Gumalaw pagkatapos kumain. Hindi kailangan ng gym membership o mabigat na workout. Kahit simpleng 10 hanggang 15 minutong lakad sa kalsada o loob ng bahay, o kaya bahay chores tulad ng pagwalis, paghuhugas ng pinggan, o pag-aayos ng gamit. Bakit epektibo ito? Kapag gumalaw ang katawan, gumagamit ang muscles ng asukal sa dugo bilang energy. Parang may mga mini vacuum ang muscles na sumisip-sip ng glucose. Resulta, mas mababang sugar spike, mas steady ang blood sugar, mas iwas antok, mas iwas biglang gutom. Isipin nyo na lang kung pagkatapos kumain ay higa agad, parang pinabayaan mong mag-ipon ng asukal sa dugo. Pero kung naglakad o naglinis, para kang nagbigay ng trabaho sa muscles para gamitin agad ang asukal. Practical example, pagkatapos ng tanghalian, imbes na cellphone agad, subukan nyo maglakad-lakad sa sala o sa labas ng bahay. O kaya gawin ang simpleng gawaing bahay, bonus pa, malinis ang paligid. Ang mahalaga, huwag maging statue pagkatapos kumain. Kahit maliit na galaw, malaking tulong sa katawan. Kaya tandaan, kanin plus galaw mas kontrolado ang blood sugar. Simple pero powerful na habit para sa pang-araw-araw na kalusugan. Ngayon kung talagang gusto nating mas safe, hindi lang paano kumain ang mahalaga, kundi anong klase ng kanin ang pipiliin natin. Technique number 6, piliin ang tamang uri ng kanin. Grains. Mga kapamilya, hindi lahat ng kanin ay pare-pareho. Ang puting kanin ay mabilis magpataas ng asukal. Pero kung pipili tayo ng brown rice, red rice o mixed grains, mas mabagal ang epekto dahil mas mataas ang fiber at nutrients. Isipin nyo na lang, ang puting kanin ay parang instant noodles. Mabilis pero kulang sa sustansya. Ang brown rice or mixed grains ay parang home-cooked meal. Mas mabagal, mas busog, mas masustansya. Practical tips. Kung hindi sanay sa brown rice, pwede nyo itong ihalo sa puting kanin. 50-50 mix. May mga lokal na grains tulad ng adlay o quinoa na pwede ring subukan. Ang mahalaga, dagdag fiber, dagdag prino sa blood sugar.
Resulta, mas steady ang energy, mas protektado ang blood sugar, mas busog ng mas matagal. Kaya tandaan, hindi lang paano kumain ng kanin, kundi anong klase ng kanin ang pipiliin. Pero tandaan, may mga kapamilya na mas kailangan ng extra ingat. Sino-sino sila? Pag-usapan natin, sino ang dapat mas mag-ingat? Mga kapamilya, tanda natin, hindi lahat pare-pareho ang risk. May mga grupo na mas sensitibo sa biglang taas ng asukal sa dugo. Pre-diabetes, kung nasa borderline ka pa lang, isang maling kain ng sobrang kanin ay pwedeng magtulak sa iyo papunta sa diabetes dahil ang katawan ay nagiging hindi na epektibo sa pag-regulate ng asukal. Diabetes, dito mas kritikal ang sitwasyon. Dahil mahina na ang kontrol ng katawan sa blood sugar, bawat subo ng kanin ay kailangang bantayan ng mabuti upang maiwasan ang mga komplikasyon. CKD o chronic kidney disease, mas mahirap na para sa kidneys na i-manage ang epekto ng sobrang glucose. Kaya't mas kailangan ng disiplina at tamang pamumuhay upang mapanatiling malusog ang mga ito. High blood or hypertension, kapag sabay ang mataas na asukal at mataas na presyon, mas tumataas ang risk sa puso at ugat na nagdudulot ng mas malalalang kondisyon sa kalusugan. Pero eto ang mahalagang punto. Hindi ibig sabihin zero rice. Hindi natin kailangang tanggalin ang kanin sa buhay natin. Ang kailangan ay smart rice eating. Tamang dami, tamang kombinasyon, gulay at protina kasama. Tamang order, gulay muna, kanin huli. At kung pwede, piliin ang mas healthy na grains. Isipin nyo na lang, ang kanin ay parang kuryente. Kung tama ang wiring, ligtas at kapaki-pakinabang. Pero kung sobra at walang control, pwedeng mag-overload. Kaya para sa mga may pre-diabetes, diabetes, CKD, or high blood, hindi zero rice kundi smart rice eating. Mas safe, mas sustainable, mas kapamilya. Mga kapamilya, bago tayo magtapos, ito ang pinakamahalagang takeaway. Narito ang Smart Rice Formula. Una, bawasan ang dami. Hindi bawal ang kanin pero sobra ang bawal. Huwag susobra sa isang cup, sapat na para sa energy, hindi sobra para sa spike. Pangalawa, sabayan ang gulay at protina. Isipin niyo ang gulay ay preno, ang protina ay suporta. Kapag kumpleto ang plato, mas mabagal ang pasok ng asukal sa dugo. Pangatlo, kanin ang huli sa kain. Gulay muna, protina pagkatapos, kanin sa dulo. Parang may checkpoint system sa tiyan, hindi biglaan ang pasok ng glucose. At pang-apat, gumalaw pagkatapos kumain. Kahit simpleng 10 hanggang 15 minutong lakad o gawaing bahay. Kapag gumalaw ang muscles, ginagamit nila ang asukal bilang fuel. Resulta, mas mababang sugar spike, mas steady ang energy. Yan ang Smart Rice Formula. Simply, practical, at kayang gawin araw-araw. Hindi zero rice, kundi smart rice eating. Kung nagustuhan niyo ang tips na ito, i-share sa kapamilya at kaibigan na mahilig sa kanin, i-like ang video, at mag-subscribe para sa mas marami pang health hacks na simply, practical, at kapamilya style. Dahil ang goal natin ay hindi lang kumain ng masarap, kundi kumain ng mas matalino para sa mas mahabang, mas masayang buhay.